Ngayong araw, isang mahalagang lugar ang pupuntahan ni Alex. Hindi niya tunay na pangalan. Kasama niya ang 4 na taong gulang niyang anak na itatago naman natin sa pangalang Chelsea. Bago makapasok dito, maproseso ang kailangang pagdaanan ng mag-ina. Mahigpit ang seguridad sa pasilidad. Why do you want to go upstairs na? Because Grandma, she make me happy. Okay, let's go to Papa. Dadalawin pala ni Alex ang kanyang partner at tatay ni Chelsea na itatago namin sa pangalang Jerome, isang Taiwanese national at dating Pogo worker. You miss Papa? Yes, there no. Where's Papa? There. Ikwento mo nga sa akin, paano yung pagkatagpo niyo? Una po, hindi po talaga, parang hindi niya ako bet ng ganun. Hindi ka niya, be? Oo, parang ganun. Oo. Hanggang nagkatagal na nag-usap-usap, doon na po pa. Na nanligaw na siya sa akin nga, gusto niya ako ganun. Sinabihan ko siya na may anak ako, okay lang ba? Wala namang problema sa akin kung may anak ako. Okay. Pogo worker noon sa Lapu-Lapu City, Cebu, si Jerome. Habang nagtatrabaho naman bilang cashier si Alex sa isang grocery store sa Mandaue City. Paano sa tingin mo nagbago yung yung tingin niya? Kasi doon malambing ako, tapos yung caring kasi wala, parang iba daw ako sa naging na jowa niya sa ibang lahi. Hanggang ang kanilang relasyon nagbunga na ng isang supling. Too hot, that's too hot. Nabiyayaan sina Alex at Jerome ng isang anak na babae, si Chelsea. Halos nagtagan din, na taon din kami. Pero nagbago, doon talaga siya nagbago nung nagkaanak kami, babae. Pangarap niya kasi babaeng anak. Paano nagbago? Kasi yung dati mahilig siya na gumala sa mga kabarkada niya, ganun. Tapos nung nagkaanak ako, kahit sa trabaho man lang kung pipiliin siya, kung magtrabaho or sa bahay lang mag-alaga sa anak niya, gusto niya talaga kasama niya. Oo. Kasama kayo? Pero maaga raw sinubok ang kanilang relasyon. August 2024, nang salakayin ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Cebu kung saan nagtatrabaho si Jerome. Dahil sa di umano'y nangyayaring iba't ibang krimen sa loob nito. Isa si Jerome sa mga naaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Kasi wala po ibang tutulong sa akin, siya lang po kasi alam din po niya yung buhay ko dati na hirap. Na ako lang tumataguy sa 2 kong anak, tapos hindi ko pa kasama lagi. Dinala si Jerome at iba pang arestadong Pogo worker sa pasilidad na ito sa Pasay City. Dito sila pansamantalang nakatiting habang iniimbestigahan ang kanilang kaso. Ano yung pumapasok sa inyo na medyo alalahanin kapag nakikita mo si baby, lumalaki siya siyempre, dumadami ng pangangailangan? Yan nga po, ipanihanap sa akin ko. Pero ang alam lang ng anak ko na nagtatrabaho lang dito ay ang papa niya. Pag pumunta kami dito, tapos sabi niya siya, sabi ko na, Papa is working la.
Papa is busy, ganun lang yung sinasabi. Kasi ang alam niya, tatrabaho lang talaga papa niya dito, hindi niya alam na nakakulong. Anong nararamdaman mo pag tinatanong niya yun? Sakit po. Kasi wala, mag-aaral na sana anak ko, hindi makapag-aaral kasi wala ding pera. Sa pahintulot ng PAOK, nakakausap ko ang partner ni Alex na si Jerome, isang Taiwanese national. Wow. When you learn that you're going to have a child, and we learned also that you want to have a daughter, Yeah. even before, you know. Before I don't have any wife in Taiwan, I'm single. In Taiwan, single. Yeah. Okay. I just come here, know my wife. With my wife, I have one daughter already 4 years old. Right. Also, it's me first time to a father, so I had to do a good father. But finally, when you had a chance, how did it feel? 6 months. 6 months. Yeah, first time holding my daughter. Okay. How did it feel when you held her in your arms? Lives my life. You really love her? Yeah, really love her. She's my life. Isa sa mga unang Pogo Hub sa Maynila, ang Nasdaqe, kung saan nakatitin ngayon si Jerome. Pero noong October 27, 2023, sinalakay ng mga otoridad ang pasilidad dahil sa umunoy nangyayaring human at sex trafficking sa loob. Mahigit 700 Pilipino at foreign workers ang na-rescue mula sa isinagawang operasyon. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.